At inilagay din ng pinuno ang kanyang kamay sa kanyang puso at sinabing walang sinuman ang makakabali sa kanilang mga puso o magnanakaw ng kanilang mga damdamin. At kahit na kunin ni Shakian ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga puso ay mananatili pa rin sa kanila. Nakikinig si Shakian dito at biglang tinanong si Soren kung paano eksakto ang proseso ng pagpatay ng isang puso. Ipinaliwanag ni Soren na upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon, kahit na mahuli, ang isang tao ay dapat magtiis ng torture. At kaya, ang mga multo ay nagsisimulang pahirapan sila upang bumuo ng kaligtasan sa torture. At pagkatapos na matiis ng isang tao ang torture, ang isang estudyante na kasama nilang lumaki ay dinadala sa kanya. At pagkatapos ay inutusan nila ang kanilang mga kaibigan na patayin ang isa't isa at pagkatapos ay gamitin ang gamot. Sa puntong ito, hiniling ni Shakian kay Soren na ihinto ang pagsasabi ng nakakatakot na kwentong ito. Napagtanto ng lalaki na ang Three-Eyed Phantom Thief ay isang tunay na psycho at ayaw niyang pumunta sa mga ganoong nakakatakot na detalye. Pagkatapos ng ilang oras, si Shakian, NK, at ang baliw ay sa wakas ay nakalabas sa valley. Hindi kailanman naisip ng binata na mamimiss niya ng labis ang sikat ng araw. Si Nakai ay hindi rin kapani-paniwalang masaya sa banayad na sinag ng araw. Biglang, bumaling si Shakian at napansin na ang mga baliw ay umiiyak sa kaligayahan sa panahong ito. Hindi man lang nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Shakian sa kanila na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Hindi naintindihan ng baliw kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng binata na magpapadala siya ng isang multo kapag kailangan niya sila, at mas gusto din ni Shakian na manatili ang baliw sa malapit. Tiningnan ng pinuno si Shakian at sinabing hindi pa sila nagtitiwala sa kanya, at marahil ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Kaya, nagpasya silang suriin muna, at kung ang lahat ng ito ay totoo, pagkatapos ay tatanggapin nila ang alok ng lalaki at tutulungan siya. Inaasahan ni Shakian na ang mga baliw ay hindi madaling bibitawan ang kanilang puot laban sa mga multo. Kaya ang solusyon na ito ay sapat na para sa kanya. Bilang isang salita ng paghihiwalay, sinabi ng lalaki na kung wala silang matutuluyan, maaari silang pumunta sa Sword Faction na sinabi niya sa kanila. Pinagpasalamatan ng pinuno ang lalaki. Umalis ang baliw at tinanong ni si Shakian kung sigurado ba siyang pinapalaya niya sila. Sumagot ang lalaki na binalaan niya sila tungkol sa mga paghihigpit. Gayunpaman, sumang-ayon si Shakian kay Nak at inamin na nagkamali siya dahil baka tradorin siya ng mga baliw. Nagsimulang sumigaw si Nak at tinanong kung bakit niya sila pinakawalan. Pagkatapos ay tiningnan ni Shakian ang kanyang mga mata at sumagot na dahil lang sa gusto niya. Pagkatapos ng ilang oras, dumating si Shakian at Nak sa Shandong. Agad na nagsimulang kilalanin ng mga tao ang lalaki sa mga lansangan at siya ay flattered lamang sa katotohanan na siya ay isang tanyag na tao. Ngunit natagpuan ni NK na hinala na nakakakuha sila ng labis na atensyon. Nagsimulang tumawa si Shakian at hiniling sa kanya na huwag mainggit. Matapos maglakad ng ilang metro pa, napansin ni Nak na mayroon pang isang monumento na itinayo bilang parangal kay Sakin. Hiniling ng lalaki sa kanya na huwag magtanong tungkol dito at pagkatapos ay lumitaw ang mga ngalakal na si Lee sa abot tanaw. Agad siyang itinapon ang kanyang sarili sa mga braso ni Shakian at nagsimulang sumigaw na namiss niya siya at hinintay niya siya ng labis na gumawa pa siya ng isang estatwa ni si Akan at sinasamba ito tuwing umaga. At pagkatapos ay inilabas ni Shakian ang kanyang espada. Nagsimulang sumigaw si Lee sa binata na huwag gumawa ng anumang bobo dahil ito ay isang napakamahal na item. Ngunit nagalit si Shakian at sinigawan si Lee na sirain ito. At sa isang segundo, sinira ni Shakian ang estatwa. Si Lee ay medyo malungkot at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Inutusan ng binata ang mga ngalakal na ihinto ang pag-iyak at simulan ang pag-uulat sa kanya kung ano ang nangyari habang siya ay wala. Nagulat si Lee sa lahat ng mga pagbabago sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Sinabi din niya na mula nang dumating si Mitsara sa kanila, nagsimula siyang magturo. Pagkatapos nito, tinanong ni Shakian kung kumusta si Zhu. Sumagot si Lee na marahil ay natutulog na siya ngayon. Naisip ng lalaki na kakaiba ito dahil tanghali na. Sinabi ng mga ngalakal na hindi nakatulog si Zhu sa gabi dahil sinabi niya na nagsimula siyang mag-imbento ng isang bagay.
Pagkatapos ay sumagot si Shakian na ang lahat ay maayos at magkikita sila kapag nagising na si Zhu. At pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang ipakilala ang isang bagay sa mga ngalakal. Agad na yumuko si Lee at nagsimulang magsalita. Sa AK Seoul, ang dakilang bayani ng martial arts, at ang apo ng may-ari ng Lumang Sword. Sinabi ng mga ngalakal na isang malaking karangalan para sa kanya na makilala ang ganoong babae. Nagulat si NK na alam ng mga ngalakal ang tungkol sa kanya. Sumagot si Lee na hindi ito nakakagulat dahil sinuman ang bumisita sa Wasan faction ay nabighani sa kanyang kagandahan. Idinagdag din ng mga ngalakal na bukod sa NK na ito ay isa sa ilang mahahalagang tao sa Master, at alam ni Lee ang lahat tungkol sa kanya at hindi niya maiwasang malaman ang tungkol sa kanya. Yumuko si Nak sa mga ngalakal at pinagpasalamatan siya. Nalito si Lee at sinabi na ang mga ganoong formalities ay hindi kinakailangan para sa isang ordinaryong mga ngalakal. Nagulat si Lee dahil ang mga martial artists ay karaniwang tumitingin sa mga ngalakal. Pinutol ni Saeko niya ng dialogo na ito at sinabing mayroon pa siyang ibang gustong ipakilala. Ang mga ngalakal ay naghahanda na upang salubungin ang isa pang kasama. Sinabi ni Saka na ang kanyang mga kasama ay naruroon na at biglang lumitaw ang mga multo sa likuran ng binata. Natakot ng husto ang mga ngalakal at nagsimulang sumigaw. Ipinaliwanag ng binata sa mga ngalakal na ang dalawang ito ay magiging kanyang mga binti at braso. Hindi naintindihan ni Lee kung ano ang ibig sabihin ni Shakian. Ipinaliwanag ni Shakian na ang lakas ng dalawang ito ay sapat na upang pumatay ng mga Supreme Warriors at maging ang Supreme Master. At dahil dalubhasa sila sa assassination, maaari na natin silang gamitin ayon sa gusto niya. Ngunit gumawa si Shakian ng isang kondisyon para sa mga ngalakal na ituring sila bilang mga tao at hindi bilang mga kasangkapan dahil ang mga multo ay mayroon ng isang komplikadong kasaysayan. Ipinaliwanag din ng lalaki na ang dalawang multo na ito ay maglilingkod sa mga ngalakal sa buong buhay nila at wala silang mga pangalan. Kaya kailangang mag-isip si Lee ng mga pangalan para sa kanila. Sa puntong ito, natapos si Shakian at nangako na bibisitahin niya sila muli bukas. Nais ni Lee sa kanya ng isang magandang pahinga. Gayunpaman, bago pa makagawa si Shakian ng ilang hakbang, bigla siyang bumalik. Hindi namin naintindihan kung bakit bumalik ang lalaki. Ipinaliwanag ni Shakian na bumalik siya upang kunin ang secret scripture na iniwan niya noong huli. Sumagot ang mga ngalakal na naintindihan niya at hindi nakakagulat na ang Shaolin Monastery ay napakatahimik sa mga nakaraang araw at nahirapan siyang panatilihing lihim ang lihim na ito ng nag-iisa. Sinabi ng mga ngalakal kay Shakian na binago niya ang lokasyon ng scripture bawat 2 araw at siya lamang ang nakakaalam at kaya ang ilang mga pagbabago ay kailangang gawin sa mansyon. Sinabi ni Shakian sa mga ngalakal na nagawa niya ng mahusay ang pagpapanatiling ligtas ng scripture. Hiniling din ng binata sa mga ngalakal na magpadala ng isang mensahe sa Shaolin Monastery, na sasama siya sa kanya. Alam ni Shakian na maiintindihan nila ang mensahe dahil dapat na binalaan sila ng pinuno ng Merm Alliance. Kinabukasan, nakipagkita si Shakian kay Mitsara, na napansin na ang mga multo ay kumikilos ng napakakaiba, at tila sila ay mga multo mula sa valley. Nagulat si Shakian at napagtanto na si Mitsara ay may hindi kapanipaniwalang intuition. Sinabi ng lalaki na narinig niya na si Mitsara ay naging isang guro. Sumagot ang lalaki na wala itong espesyal. Inayos lang niya ang ilang mga bagay. Sumagot si Shakian na humanga siya at tinanong kung interesado si Mitsara sa posisyon ng pinuno ng faction. Sumagot si Mitsara na hindi siya maaaring pumunta sa ito kahit na hilingin ni Shakian at ang lahat ay dahil sa pinuno ng faction na si Mitsara ay bahagi. Nagulat si Shakian at tinanong kung anong faction ang sinasabi nila. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang faction na may isang estudyante lamang na halos hindi kilala sa mundo at ang pangalan nito ay ang Emperor Dragon Faction. Sumagot si Shakian na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan na iyon. Sinabi din ng lalaki na humihingi siya ng paumanhin at tinanong si Mitsara kung maaari ba si Shakian na magtalaga ng isang bodyguard sa kanyang anak na babae. Sumagot ang lalaki na siya ay para sa lahat at ipinaliwanag ni Shakian sa kanya na ang bodyguard ay magiging isa sa mga multo, ngunit tiniyak niya na ito ay isang babae upang hindi abalahin ang kanyang anak na babae.
Pinagpasalamatan siya ni Mitsara para sa kanyang pag-aalala, at pagkatapos ay napagtanto ni Shakia na si Soren ang huli sa mga natitirang multo na dinala niya. Alam niya na kailangan niya ng mas maraming manpower, kaya tinanong niya kay Soren kung gaano kabisa ang mga messaging orders. Ipinaliwanag ni Soren na mayroong mga patakaran para sa kapag ang mga utos ay ibinigay ng walang ebidensya at ang mga utos ay magiging limitado. Napagtanto ni Shakia na kailangan niyang pumunta sa kanyang sarili. Naalala ni Shakia na binanggit ni Soren na mayroong iba pang mga sangay ng Ghost Valley, at hiniling sa kanya na dalhin siya doon. Sumang-ayon si Soren at dinala si Shakia sa Valley. Doon nakita ng binata ang 40 multo at 100 trainees. Naintindihan niya na mabuti na mayroon siyang kontrol sa Shandong Valley. Ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang gagawin sa mga estudyante. Dahil ang paglikha ng mga multo ay isang inhumane process. Hindi maaaring payagan ni Shakia na magpatuloy ito. Ngunit hindi rin niya sila maaaring palayain, at hindi niya maaaring payagan ang mga ito na magpatuloy sa pagpatay ng mga puso. Nagpasya si Shakia na gumawa ng isang mapanganib na desisyon. Gusto niyang hayaan silang magkaroon ng damdamin. At pagkatapos ay napansin ng lalaki ang isang bagay na kawili-wili. Binuksan ito ni Shakia at naisip, maaari ba itong listahan ng mga work applications para sa Shandong Valley? Ngunit bakit ang pangalan ng pinuno ng mga ngalakal ay narito? Huwag niyang sabihin sa kanya na nagpaplano silang patayin siya. Sumagot si Soren na ito ay isang kahilingan na natanggap nila bago nila sinuri ang listahan ng mga exceptions na ibinigay niya sa kanila. Nagpaplano silang tanggihan ang lahat ng ito at magbayad para sa pagkansela. Naisip ni Shakia ito at napagtanto na ang kahilingan ay mula sa isang mga ngalakal mula sa Gianxi. Tila sila ay nag-aalala na ang kanilang faction at si Shandong ay lumalakas. Sinabi ni Lee sa panahong ito na mula nang magsimula siyang lumaki, maraming mga tao ang nagtatarget sa kanya at ang ilan sa kanila ay empty-headed idiots na gumagawa sa kanila ng perpektong prey. Ngunit sinimulan ng lalaki na sabihin sa kanya ang isang bagay at sumagot si Lee na nakakapagod para sa kanya kapag naging sikat ka. At hindi pa natatagalan, mayroong isa pang baliw at sinabing bibigyan niya siya ng commercial superiority sa lahat ng Zhongyuan. Tinanong ni Shakia kung sino ang lalaking ito. Sumagot si Lee na hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang pangalan, ngunit binigyan siya ng 10 piraso ng ginto nang magkita sila sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang mga ito, ngunit hindi masyadong binigyan ng pansin at ibinalik ang mga ito. Sinabi ni Shakia sa pinuno na sinabi niya na babalik siya. Hayaan si Chief Lee na tiyakin na ang buong faction ay protektado ng maayos at lalo na bigyang pansin ang mga kamakailan lamang na na-recruit. Sinabi ni Lee sa lalaki na inaasahan niya ito. Napagtanto din niya na ang lalaki ay kaina-hinala. Sinabi ni Shakia sa pinuno na hindi niya kailangang tanungin siya para sa mga detalye kundi maging mas maingat mula ngayon. Naisip ng lalaki at napagtanto na nakipag-ugnayan sa kanya ang Heavenly Scales, ngunit dapat na magkakaiba ang lahat. Ang Celestial Scales, isa sa Big Dipper Squad, ay tumatanggap ng mga utos mula sa Celestial Sphere o sa pinuno ng Dark Heavens mismo. Kaya hamakin ang bawat faction. At dapat ito ay dahil sa mabilis na paglaki ng Golden Desir Sword faction. At hindi niya alam kung paano tinanggihan ng Merchant King ang kanilang panukala at pinrotektahan ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kailangan niyang pigilan sila. At sa oras na ito ay nagpasya na ang lahat ay hindi magiging tulad ng sinabi niya. Oras na para maghatid ng isang malakas na suntok. Ang unang target ng lalaki ay ang Dark Heaven Intelligence Center, Heavenly Jade. Isa sa 7 pinuno, ang Hao Faction Leader. Sa turn, ang Harima Faction ay nahahati sa True Path, ang Unrighteous Path, at ang Path of Demons. Ngunit bukod sa kanila, mayroong isang Black Path. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na mayroon silang sariling landas at pangalan, ang Hao Faction ay isang grupo lamang ng mga bihasang, Nyorima thugs, na may kahindik-hindik na cohesion. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, ang kanilang kasaysayan ay mas matagal kaysa sa 9 na dakilang factions o sa River of Evil. Ang lahat ay salamat hindi lamang sa kanilang kakayahang mangolekta ng impormasyon, kundi pati na rin dahil ang kanilang organisasyon ay pinpoint.
Dahil dito, hindi lamang mahirap ituloy sila, kundi imposible ring malaman kung sino ang pinuno ng faction. Ang bilanggo sa mga sandaling ito ay nagsabi na hindi nila alam, at simpleng nakatanggap lamang siya ng isang utos. Ang torture upang mahanap ang boss ay walang saysay dahil ang mga subordinate ay walang ideya kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa tuktok nito, kahit nasirain mo ang isa sa kanilang mga sangay, ang mga lansangan ay puno ng mga low-levels, mag-recruit lang ng mga bagong miyembro mula sa kanila. Ganoon sila nakaligtas sa buong panahong ito. Ngunit kahit na ito ay hindi nangangahulugan sa kanya na walang sinuman sa likod nila. Ang kanilang mga numero ay maliit, ngunit mayroong mga departamento na gumagana bilang pangunahing departamento. Sa oras na ito kailangan niyang atakihin sila. At upang gawin ito sa kanya, nagpasya siyang tanungin si Soren kung tuturuan niya siya ng mga kasanayan sa pagpatay. Sumagot si Soren nang hindi nag-iisip na tuturuan niya siya. Napakasaya ni Saki at sinabing tututukan muna nila ang mga daggers at magsimula sa pamamagitan ng pag-aaral ng Phantom Divine Arts Killing Skills. Sa panahong ito sa Secret Underground Hall for Training the Sword Faction, Golden Desir, ang lalaki ay nagtrabaho hanggang umaga at nagsanay. Nagsimulang magpakita si Shakia ng Shadowy Throwing Knives, at pagkatapos sa isang sandali ay huminto siya at napagtanto na nagkamali siya. Hinintay ni Soren ang sandaling ito upang ilunsad ang kanyang mga techniques. Tinipon niya ang bawat isa sa kanila at naglunsad ng isang kick attack. Nagulat si Shakian at tinanong kung ano ang lahat ng iyon. Sumagot si Soren na dapat silang magparusa ng may karahasan kapag nagkamali ngunit huminto siya dahil hindi niya siya maaaring atakihin. At pagkatapos ay naisip ni Shakian na ito ay malupit. Sinabi ng babae na naintindihan niya na marahil ito ay napaka-epektibo. Naisip ni Shakian at sumagot na ibig sabihin niya ay ang lahat ay maayos sa kanya dahil mataas na ang kanyang antas. Ngunit ang mga estudyante ay marahil ay gumawa ng maraming mga pagkakamali at iyon ang dahilan kung bakit tinawag ni Gamerian ang lugar na ito na isang hellhole. Para sa langit, isang brutal na paraan upang magsanay mula sa simula na hindi masyadong masama. Sinabi ni Shakian na mula ngayon ay papayagan niya ang tatlo sa kanila na atakihin siya. Hayaan silang gawin ang lahat ng kaya nila at walang saysay ang pag-aalala tungkol sa aksidenteng pagpatay sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tatlo sa kanila ay sumugod sa kanya. Nagulat si Shakian ngunit nagawa niyang umiwas sa mga atake. Nakipaglaban si Shakian sa kanila ng buong lakas. Nakita ng mga lalaki na hindi sila makalaban sa kanya at inanyayahan ang isa pa. Hindi nawala ng cool si Shakian at sinabi sa iba na ito ay mahusay. Lahat ay nagtrabaho ng husto at tinanong niya si Soren kung bakit siya nagsusuot ng headscarf. Sumagot si Soren na ang pagbibigay ng kanilang paningin ay nagpapahintulot sa kanila na mapahusay ang kanilang iba pang mga pandama. Sa pinahusay na pandinig, maririnig nila ang mga kaaway mula sa malayo o maging ang kanilang pinakamaliit na paggalaw. At sa isang pinahusay na pakiramdam ng amoy, nagiging mas madali ang pagtuklas at pagtukoy ng lason. Pinapayagan nito silang kumilos ng pinaka-epektibo. Kaya naman nagsasanay sila ng ganito kapag sila ay mga apprentices pa rin. Naisip ni Shakian ito at naalala niya na narinig niya na ang mga assassins ay brutal na itinutulak sa panahon ng pagsasanay, ngunit ito ay mas malupit kaysa sa naisip niya. Tinanong niya si Soren kung hindi ba ito maginhawa. Sumagot si Soren na hindi niya naintindihan ang tanong. Isinuot din niya ang mga ito sa harap ng iba. Tinanong nila siya. Sumagot si Soren na ito ay depende sa sitwasyon. Tinatanggal niya ito kapag kailangan niyang makapasok sa isang grupo ng mga tao. Tinanong ni Shakian sa kanya kung alam ba niya kung paano gamitin ang shape-shifting technique. Ang shape-shifting technique ay isang uri ng martial art. Pinapayagan nito ang tao na gumagamit nito na baguhin ang kanilang facial shape at bone structure. Agad na sumagot si Soren sa kanya na hindi niya alam. Ilang master lamang ang nakakaalam sa kanya. Kung gusto nila ng isang tiyak na hitsura, sinubukan nilang makahanap ng isang katulad sa kanilang grupo. Sumagot si Shakian na naintindihan niya. Sa panahong iyon, mayroong isang pagdiriwang sa Jungle City, Hunan, at mayroong maraming magagandang batang babae na may maraming impluwensya sa lungsod.
Tiningnan ng mga lalaki ang babae na nakaupo sa balkonahe at sinabing siya ay bahagi ng How faction, tulad ng lalaking iyon. At, pagkatapos ay hiniling ng lalaki na nagbebenta ng kanyang mga paninda na dumaan sa kanya kung gusto niyang pumunta at makita siya. Naintindihan ni Shakira na lahat ng nagtatrabaho dito ay mula sa How faction. Ngayon kailangan niyang hanapin ang mga Dark Heaven agents sa kanila. Bago siya kumilos, magsisimula siya sa pamamagitan ng pagkolekta ng data. Ngunit muli, maraming tao mula sa How dito. Kung magpapakita siya ng pinakamaliit na hinala, magsisimula silang magtago at iyon ay isang sakit. At kaya magiging bahagi siya ng How faction. Sa panahong ito, sinabi ng nagbebenta na ang mga paninda ay nagkakahalaga ng isang pilak. Ibinigay ito ni Shakira sa kanya at tinanong ng nagbebenta ang kanyang pangalan. Nagpasya si Shakira na hindi kailangang sabihin ang kanyang tunay na pangalan at nagpasya na sumagot na ang kanyang pangalan ay Biren. Napansin siya ng lalaking nakaupo sa tabi niya at sinabing hindi siya mukhang ordinaryong lalaki, ngunit hindi nila maaaring ituring ang bawat tao na nakikilala nila na parang isang krus. Pumunta si Shakira sa kabilang panig at sinabi sa lalaki na kailangan niya ng trabaho. Sinabi ng lalaki sa kanya na magsalita ng mas magaan at hayaan siyang sabihin kung ano ang maaari niyang gawin. Sumagot si Shakira na magaling siya sa dagger at magaling sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay sumagot ang binata na mayroon siyang trabaho para sa kanya, ngunit siya ay napakamapanganib, interesado pa rin sa gayong panukala. Ilang buwan na ang nakakaraan, dalawang brothel ang nagsimula ng isang alitan tungkol sa dibisyon ng isang talented newcomer. Kung ano ang unang isang simpleng away ay naging isang seryosong salungatan. Ngayon, ang mas malalaking puwersa ay nakialam sa bagay na ito. Sumagot si Shakira na naintindihan niya ang lahat at gusto siyang sumali ng lalaki sa labanan. Sinabi ng lalaki na tama iyon, ngunit ayaw niyang mamatay siya nang walang saysay. Dahil sa kaguluhang ito, ang buong Jungjo ay puno ng mga bangkay. Tinanong ni Shakira kung aling panig ang dapat niyang salihan. Sumagot ang lalaki, kahit alin. Umakyat si Shakira sa bundok at naisip na ang dalawang brothel na kasangkot ay ang Red Tower at ang Blue Tower. Patuloy pa rin silang nagsasagawa ng kanilang mga gawain sa gabi, ngunit sa likod ng mga eksena ay nagsasagawa sila ng kanilang madugong gawain. Ang kanyang trabaho ay alisin ang mga mandirigma ng martial arts na inupahan dahil sa problemang ito. Ang kasamang mandirigma ng Red Tower, si Udok, ay tumawa ng walang tigil. At pagkatapos ay lumapit sa kanya ang babae at sinabi sa kanya na kunin ang kanyang inumin. Ito ay isang magandang desisyon na sumali sa How faction. Naisip ni Bo na pagod na siya sa pagtakbo mula sa lahat ng mga problemang ginawa niya at hindi siya makapaniwala na nakuha niya ang gayong saloobin sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagbato sa ulo ng isang pares ng mga mandirigma mula sa Blue Tower. Hindi mo man lang maiisip ang ganoong bagay sa River of Evil, na labis na nasasabik at nagsimulang sumigaw para bigyan pa siya ng inumin. Pagkatapos ay tinanong ni Shakira kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang sarili o ang kanyang mga binti ay para lang sa palabas. Tumayo si Bo nang may takot at tinanong kung sino ang naruroon. Lumabas si Shakira sa harap niya at sinabing siya ang Grim Reaper. Tinanong ni Bo ang lalaki kung alam niya kung sino ang nakatayo sa harap niya. Sumagot si Shakira na alam niyang ang pangalan niya ay Buo at dumating siya upang kolektahin ang gantimpala na itinakda para sa kanya para sa Blue Tower. Sinabi ni Buo na ang lalaki ay nagkamali sa pagpili ng pangalan ng taong hihilingan niya ng awa. Kinuha ni Buo ang bote mula sa mesa at agad na itinapon ito sa lalaki, sinasabing pagsisisihan niya ang desisyon na ito. Nagawang umiwas ni Shakira sa bote at nakita na ang Buo na ito ay inaatake siya sa kanyang palakol. Pagkatapos ng pag-atake, itinulak ni Shakira ang kanyang atake at nagawang atakihin siya. Lumipad si Buo pabalik sa dingding at tinanong kung paano siya ganoon kalakas. Nagpasya si Mona sa ganoong kaso. Agad niyang binago ang kanyang mukha at sinabing bakit hindi sila mag-usap. Ngunit bago pa niya matapos magsalita, ipinadala ni Shakira ng kanyang kutsilyo sa kanyang ulo. Sino ang hindi umaasa nito at naisip na mag-uusap sila, ngunit hindi nag-alala si Sekian at tinanong kung mayroon pang iba dito. Narinig ng mga babae ang kanyang tanong at sumagot na may dalawa pa sa parehong mga mandirigma ng Red Tower dito.
Dumating sila sa lalaki na nagbigay sa kanya ng trabaho at sinabing may 3 mandirigma ng Red Tower. Tinanong ng lalaki kung ano ang sinabi niyang pangalan niya. Ayaw ibigay ni Soren ang kanyang pangalan at sumagot na ang kanyang pangalan ay Beren. Tinanong ng lalaki sa kanya kung ano ang gusto niya. Pera, inumin, mga babae. Hayaan siyang magsalita at huwag mag-istambay sa lugar. Naisip ni Shakian ito at sumagot na gusto niyang makita ang mistress ng Blue Mansion. Nagulat ng husto ang lalaki at sinabing siya ay isang salungguhit. Dati siyang pinakamahusay na courtesan sa buong Jungjo. Ngunit ngayon ay nagretiro na siya at siya ang mistress ng tower at kailangan niyang gumawa ng higit pa sa iyon kung magpapalipas siya ng gabi sa kanya. Ngunit kung igiit niya, hayaan siyang dalhin sa kanya ang ulo ng kanta na pumatay sa kagalakan ng Red Chamber, at aayusin niya ang isang pagpupulong para sa kanya. Sumagot si Shakian sa lalaki na naintindihan niya ang lahat. Ngunit pagkatapos ay tinanong siya ng mga taong malapit na siya ang Master, ang kanta na pumatay sa Joy. Hinintay ng mga lalaki na umalis siya at lumapit sa pangunahing isa upang tanungin kung bakit niya siya ipinadala para sa kanta na pumatay kay Joy. Maaari pa siyang gamitin ng kaunti. Sinabi ng boss sa mga lalaki na ang lahat ay maayos at mayroong maraming mga lalaki na tulad niya. Hindi ito itinago ng pinuno mula sa kanila at sinabi ng direkta na ang kanta na pumatay kay Joy ay patay na. Natagpuan siyang pinugutan ng ulo sa kanyang silid. Sinasabi nila na ang Red Tower ay hindi man lang napagtanto na mayroong isang invasion. Sinabi ng lalaki na sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na walang mga battle ghosts sa silid. Ganoon ba siya kagaling? Tanong ng pangalawang lalaki. Itinapon ng pinuno ang isang bag na may ulo ng kaaway sa kanilang mga paa. Nagulat ang mga lalaki at tinanong kung sino siya. Sumagot ang pinuno na siya ay isang Silent Reaper. Lumapit si Sakan sa mga tao at tinanong, nasaan ang mistress ng Blue Tower? Ngumiti ang lalaki at sumagot, baka isang baso muna. Hindi nakinig si Shakian sa kanila, at sa kanyang mabilis na bilis ng paggalaw, dumiretso siya sa bahay ng mistress. Humingi ng tawad ang mistress ng Blue Tower sa master, at sinabing ang kanyang pangako na ibinigay sa kanya kanina ay walang pahintulot niya. Talagang hindi niya inaasahan na siya ay ganoon kalakas at hayaan siyang humingi ng tawad. Sumagot si Shakian na ang master ay responsable para sa mga pagkakamali ng kanyang mga subordinate. Dahil inalis niya ang target, gusto niya ang kanyang gantimpala. Agad na tumakbo ang hostess sa kanyang mga braso at sinabing hindi siya kapanipaniwalang masaya na gusto siya nito. Hayaan siyang makita siya na papaalis. Tiningnan ng mga tao ang hostess at nakita na yakap siya nito at naging napakainggit sila. Naghanda ang hostess ng isang malaking mesa para sa kanya at sinabing kung hindi siya mag-aalala, maaari silang magsimula sa mga inumin. May kumpiyansang sumagot si Shakian na hindi siya interesado. Hayaan ang lahat na umalis dito. Gusto niyang makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Tumawa ang hostess at sinabing naintindihan niya na interesado siya sa kanya. Sumagot si Shakian na dapat siyang magpatuloy kung gusto niyang makita ang dugo sa sahig. May kumpiyansang sinabi ni Shakan na dapat silang magsimula sa negosyo. Agad na napagtanto ng hostess na hindi siya ganoon ka-simple. Ano ang gusto niyang pag-usapan sa kanya? Sumagot si Shakian na sa totoo lang, hindi siya interesado sa pagpapalipas ng gabi sa kanya. Naging interesado ang hostess at tinanong kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay hindi nagtago si Shakian ng anumang bagay at sumagot na ito ay impormasyon tungkol sa How faction. Hindi ito inaasahan ng hostess, at nabigla. Tinanong ng hostess ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin sa impormasyon. Sumagot si Shakian na sa totoo lang, naghahanap siya ng isang tao na makakatulong sa kanya at ang pinuno ng How faction ay ang pinakamahusay na akma. Bumantong hininga ang hostess at naging malungkot. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya siya maaaring itali ng direkta, ngunit may kilala siyang isang tao na makakagawa nito. Sinabi ni Shakian na mahusay iyon. Hayaan siyang ipakilala siya. Sumagot ang hostess na hindi madaling gawin iyon. Kailangan niya ng ilang angkop na dahilan. Sumagot si Shakian na naintindihan niya ang lahat. Sa totoo lang, siya ay isang mamamatay tao mula sa Valley of Ghosts. Ang hostess
sa pagdinig ng mga salitang ito ay natakot ng husto. Nakita ni Shakian ang kanyang mukha at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Ang ibig niyang sabihin ay lumabas siya doon. Hindi na siya bahagi ng mga ito. Siya ay isang multo, ngunit tumakas siya pagkatapos ng aksidenteng pagpatay sa kanyang mga tauhan at kailangan niya ang kapangyarihan ng pinuno ng Hao Faction upang magtago mula sa kanila. Agad na naisip ng hostess na ang mga galaw ng lalaki ay nakakatakot na katulad ng mga galaw ng mga tinatawag na multo at iniisip niya na siya ay nagsisinungaling. Naisip ng hostess ito at sinabi sa kanya na maghintay ng 1 minuto at pumasok ang lalaki at sinabing lumalabas na siya ang Silent Reaper na pinag-uusapan ng lahat at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kong Yango. Hindi nagpakita si Shakian at sinabing mayroong isang flexible poison sa harap niya. Tinanong ni Kong sa kanya kung alam niya kung sino iyon. Sumagot si Shakian na nagtatrabaho siya para sa Blue Tower. Siyempre, alam niya. Sinabi ni Kong na naintindihan niya ang lahat. Sinabi ng hostess ang tungkol sa kanya at siya ay magiging frank. Ang pinuno ng Faction Hal ay isang hindi maaasahang tao. Siya ang uri ng tao na ibebenta siya pabalik sa Valley of Ghosts sa halip na protektahan siya. Bagaman naintindihan niya na ang lalaki ay maaaring hindi maniwala sa mga salita ng isang lalaki na sumusunod sa Black Path. Naisip ni Shakian kung bakit sinasabi sa kanya ni Kong ito. Sumagot si Kong at sinabing mayroong 2 dahilan. Una, kailangan niya ang kapangyarihan ng isang multo. Pangalawa, dahil ang pinuno ng Hao Faction ay malapit ng mapalitan. Tiningnan ni Saikan ang kanyang mga mata ng matagal at sa huli ay sumagot na naintindihan niya at alam na niya kung sino ang pinuno ng Hao Faction at kung saan ang mga tao nito ay madalas na lumilitaw. Ngunit kung magmamadali sa direksyon, kung gayon mayroong isang mataas na posibilidad na siya ay tatakbo at magtago. At kaya, internal feud. Dahil ang posisyon ng pinuno ng faction ay hindi matatag, kailangan niyang lumikha ng isang sitwasyon kung saan kailangan niyang lumabas sa harap gamit ang mga taong naghahangad ng kanyang posisyon. Naisip ni Shakian na ang intelligence potential of the Sky Jade ay nagmula sa Ha Faction. Kung ang pundasyon ng faction ay niyanig, hindi nito maaaring iwanan ito ng ganoon. Bukod pa rito, kung ito ay isang salungatan na nilikha ng mga tao mula sa loob, hindi siya pagdududahan. Tinanong ni Shakian kay Kong, ibig bang sabihin ay gusto niya siyang gamitin? Tanong ni Ken, hindi ba yun ang punto ng Miram? Lahat ay gumagamit sa isa't isa para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang lahat ng usapan na ito tungkol sa hustisya ay isang maruming kasinungalingan. Naisip ni Shakian kung bakit ang isang lalaki ng kanyang kalibre ay hindi kilala. Mayroon siyang gayong kumpiyansa at fighting spirit, ngunit hindi pa rin niya iniisip ang kanyang sarili bilang pinakamalakas. Hindi siya ang karaniwang punks na makikita mo sa Black Road. O marahil yun ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa kanya. Ngunit nagdududa siya na nakaligtas siya pagkatapos ng pagpapakita ng puot sa pinuno ng Hal Faction. Naisip ni Shakian ito at sinabi sa lalaki na sumasang-ayon siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang mukha at tinanong kung ano ang mali sa kanila. Si Kin ang nanghikayat sa kanya. Sumagot si Kin na dahil sa mga bagay sa Miram na alam sa buhay ay karaniwang hindi pumupunta ayon sa plano. Sinabi ni Shakian na kung gusto niya ng isang dahilan, sasabihin lang niya na mas gugustuhin niyang maniwala sa kanya kaysa sa isang taong hindi pa niya nakita. Sinabi ni Kong sa lalaki na ito ay sapat na para sa kanya na maniwala sa kanya. Baka nagsisinungaling siya. Nagulat si Shakian at tinanong, dapat ba siyang maniwala sa kanya? Huwag maging bobo. Bagaman ilang araw pa lamang siya sa Hao Faction, alam niya ng husto ang mga patakaran ng mga lansangan na ito. Hindi siya nagtitiwala sa sinuman. Dumating si Ken upang labanan ang kaaway at sumigaw sa kanyang mga tauhan na huwag iwanan ang sinuman na buhay. Nagsimulang sumigaw ang mga tao na siya ang Silent Reaper. Naakit ni Kan ang Silent Reaper sa kanyang panig. Kinuha ni Kin ang isa sa mga kaaway at sinabing mula sa sandaling ito ay kinokontrol niya ang Red Tower. Nangangahulugan ba ito na parehong ang Red Tower at ang Blue One ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng lalaking ito na nagngangalang Kinyango? Tanong ng babae. Naisip ng babae na si Kung Ming Chuo, ang flexible poison, narinig na niya ang tungkol sa kanya dati.
isang ulila mula sa Jungju, kung saan maraming nasa lansangan. Siya ay maswerteng natuto ng martial arts mula sa isang tao. Mukhang matigas ang ulo siya, ngunit wala nang iba pa. Walang espesyal sa kanya, ngunit ang Silent Reaper ay isang tunay na sakit sa asno, ngunit hindi ito karapat-dapat sa kanyang atensyon. Bukod sa Blue at Red Towers, mayroong maraming factions sa Hao faction, at ang ilan sa kanila ay sumumpa ng katapatan sa pinuno ng faction na naging mga minions of the Heavenly Jade, at sila ang kanyang mga susunod na target. Sinabi ni Kung kay Shakia na kailangan nilang pag-usapan ang kanilang mga plano. Kamakailan lamang ay kinuha nila ang Red Tower, ngunit iyon ay simula pa lamang. Alam ng lahat kung gaano kamapanganib at sakam si Jung. Mabilis silang lumawak at sa makatuwid ay gumawa ng maraming mga kaaway. Kailangan nilang tamaan sila bago sila tamaan sa kanila. Tinanong ng mandirigma ang chief, nangangahulugan ba ito ng digmaan? Sumagot si Henem Kung na oo. Ngunit hindi lang iyon. Nagpaplano siyang kumuha sa lahat ng Jungju. Viper Sword or Scenic Pig Fatal. Nagsimulang sabihin ng mga mandirigma na lahat sila ay mga tanyag na tao ng Hal faction. Hindi nila maaaring tinanong, seryoso, hindi na kailangang mag-alala, nasa kanilang panig ang Silent Reaper. Ang mga mandirigma sa pagdinig ng kanyang pangalan ay nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan at magalak. Sinabi ni Qin sa pinuno na haharapin muna nila ang nakakainis na Viper Sword. Sa tatlo, ito ang pinakamahirap na harapin. Hindi lamang siya isang malakas na master, kundi pati na rin isang mahusay na strategist. Tinanong ni Kung si Sikian kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Sinabi ni Shakia na haharapin niya ang muscular pig sa kanyang sarili. Narinig ng may-ari ang kanyang mga salita at sinabing ito ay labis-labis. Sinabi ni Shakia na ang Arsenic Pig ay ang pinakamanhid sa kanila, ngunit hindi siya isang idiot. Kahit natalunin nila ang Viper Sword, magdurusa pa rin sila ng mga casualty, at sigurado siya na gagamitin nila ito upang mag-strike. Sumagot ang Mistress na alam nila ang mga kahihinatnan. Ngunit maging ang Silent Reaper ay hindi maaaring pumasok lamang sa layer of a muscular pig. Naisip ni Qin at napagtanto na hindi niya inaasahan na pupunta siya ng ganoon kalayo. Marahil ito ay dahil sa tiwala siya sa kanyang martial arts, ngunit wala siyang dahilan upang tutulan. Ang hindi kontroladong kapangyarihan ay isang double-edged sword. Kung mamatay siya kasama niya, ito ay magiging sa kanyang kalamangan lamang. Sinabi ni Kay na titipunin niya ang kanyang mga puwersa sa Blue Tower, at magtuon sa pagtatanggol at sinasamantala niya ang sitwasyong ito. Sinabi ni Kung kay Siekia na hindi nila siya maaaring suportahan. Kaya ba niya itong gawin ng mag-isa? May kumpiyansang sumagot si Shakia ng oo. Sa panahong ito ang western outskirts of Jungju, sa pub. Ang koponan ng lalaki ay umiinom. Ngunit pagkatapos ay sumagot ang ulo na bumukas ang pinto at agad na sumigaw na ang flexible poison ay darating. Narito ang flexible poison. Natakot ang mga kaaway at sinabing kailangan nilang umalis dito. Nakita ito at sinabi sa kanyang mga tauhan na patayin sila. Ang mga lalaki ay tumakbo sa Snake's Lair, at sumigaw sa kanilang mga tao na oras na para umalis sila dahil sila ay nasa ilalim ng pag-atake at hayaan silang gisingin ang boss. Nakatanggap ang boss ng impormasyon at sumigaw siya na ang flexible poison implant scumbags, at kung paano sila naglakas loob na atakihin sila. Inutusan ng boss, ang servant, na ipadala ang lahat ng mga bow wielders sa bubong at sabihin sa kanila na maglagay ng mga barriers, kung saan sinabi niya, at kung sino man ang sumubok na tumakas, hayaan siyang putulin ang kanyang ulo ng walang pag-aalinlangan. Agad na sumagot ang servant na ang lahat ay gagawin. Sinabi ng boss na ang impden, newly grown man, ay walang katapat sa kanya. Ang tunay na problema ay ang Silent Reaper. Tumayo sila sa pinto at sinabi ng servant kay Shakia na narito ito at hayaan siyang pumunta doon sa kanyang sarili. Sinabi ni Kung kay Shakia na ang Arsenic Pig's Lair ay isang hellhole kahit na para sa Jungju. Ito ay puno ng mga idiots na walang pasensya o decency. Usury, kidnapping, blackmail.
Ito ang tirahan ng karahasan sa pinakapulong anyo nito. Maging ang mga tao ng How faction ay hindi pumupunta doon kung hindi sila tiwala sa kanilang lakas. Gayunpaman, mayroong isang lugar kung saan limitado ang karahasan at ito ay isang secret underground arena. Tinanong ni Shakian ang lalaki kung ano ang sinasabi niya na dati siyang nagtatrabaho sa arena. Sumagot ang servant na ang lahat ay maayos. Sinabi ni Shakian sa kanya na dalhin siya doon, ngunit pagkatapos ay may sumigaw sa kanya na huminto. Ang mandirigma ay tumakbo sa kanya at sinabing hindi niya siya kilala, ngunit kung gusto niyang pumasok, hayaan siyang bigyan siya ng 2 pilak na barya. Sumagot si Shakian na hindi siya nagdadala ng ganoong bagay. Nagsimulang makipag-usap ang mga mandirigma sa master, at tinanong kaya papayagan niya ang kanyang sarili na maloko. Sumagot ang mandirigma na naintindihan niya ang lahat kung gaano kalakas ang kanyang pagnanais na mamatay, ngunit pagkatapos ay lumapit sa kanya si Soren. Nagulat at nalito ang mga mandirigma nang dumating siya sa kanila dito. Sinabi ni Soren sa kanyang mga tauhan na sila ay pinahihintulutan na lumaban, ngunit una sa lahat ay tiyakin ang kaligtasan ng kanilang gabay at hayaan silang tumuon sa pagtatanggol, hindi pag-atake. Maaari nilang hayaan silang umalis kung hindi sila nagpapakita ng anumang pagnanais na lumaban at kaya mabilis na hayaan silang agad na patayin silang lahat. Agad na sumagot ang mga lalaki kay Soren na ngayon ang lahat ay gagawin. Sa panahong ito sa western outskirts of Jungju, sumigaw si Kung sa kanyang mga tauhan na ang mga archers ay nagsimulang mag-shoot mula sa rooftop. Hayaan silang agad na takpan ang kanilang sarili ng mga shields. Nagpasya si Qin na kunin ito sa kanyang kaluluwa at lumapit sa archer. Agad na natakot ang archer, at sinabing ito ay flexible poison. Sinabi ni Qin na siya ay isang idiot. Dapat ay siya ang unang nag-shot. Inutusan ni Qin ang kanyang mga tauhan na harapin muna ang mga archers. Nanunood ang boss mula sa bintana at nakita ang kanyang mga tauhan na natatalo. Tinanong ng boss kung bakit pa rin sila naglakas loob na inisin siya. Inutusan niya ang spearman na huwag hayaan silang makalusot. Ang iba sa inyo ay maghanda para sa isang atake at bantayan ang mga bubong. Tinanong ng lalaki si Henem kung ano ang dapat nilang gawin sa mga sugatan. Tinanong ni Henem ang lalaki kung seryoso ba siyang nagtatanong sa kanya tungkol dito. Hayaan silang lumaban hanggang hindi na sila makagalaw. Siya mismo ang magpuputol ng mga lalamunan ng lahat ng mga deserters. Sinabi ni Henem na pigilan sila bago sila makarating sa opisina. Hayaan silang lahat na mapatay. Nakita ni Kai ang isang archer at sinabing nasa mga bubong siya. Sa panahong iyon, nakatanggap ang babae ng isang liham mula sa isang kalapati. Nagsimula siyang tumawa at sinasabing ang flexible poison ay inatake ang Viper Sword. Iyan ay mabuti. Kinamumuhian niya ang idiot na iyon. Sinabi ng fatal na ginawa niya sana ito sa kanyang sarili kung hindi sila pinagbawalan ng pinuno ng How faction na atakihin ang isa't isa. Ngunit wala siyang duda na ang flexible poison ay magiging sapat upang talunin ang Viper Sword, ngunit dapat siyang tumaya sa Silent Reaper. Sa panahong ito, ang mga tao ng Viper Sword clan ay nabubuhay sa pinakamasamang araw ng kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming dugo. Pagkatapos, sinabi ni Shakian sa kanyang mga tauhan na tumahimik. Tiningnan nila ang hagdanan at sinabing naririnig nila ang mga boses. Sa panahong iyon, nagaganap ang underground fighting, at ang mga tao ay sumisigaw ng malakas na maririnig sila mula sa ika-4 na palapag. Sinasabi ng mga tao sa mga fighters na hindi nila naintindihan kung gaano karaming pera ang inilagay nila sa kanila. Bumaba si Shakian kasama ang kanyang mga mandirigma at sinabing tila ang pagsigaw sa ganoong karamihan ay walang saysay. Tinanong niya ang lalaki kung mayroon bang anumang paraan upang makilala ang arsenic pig at ang kanyang mga tauhan. Sumagot ang lalaki na tiyak na hindi niya makaligtaan ang arsenic pig at ang kanyang mga tauhan ay may snout-shaped decorations sa kanilang mga sandata. Sumagot si Shakian na ito ay isang magandang trabaho. Hindi na nila kailangan ang kanyang escort at maaari na siyang umalis. Agad siyang pinagpasalamatan ng lalaki at binigyan siya ng pera. Si Shakian ay walang awa sa oras na ito at inutusan ng kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga tao ng arsenic pigs
At kung mayroon pang iba na nagpapahayag ng puot, alisin sila ng walang pag-aalinlangan. Sumagot ang mga sundalo na ang utos ay isasagawa. Si Shakian ay hindi lang nanood at sumugod sa lalaki sa kanyang pag-atake, na iniiwan siyang walang pagkakataon na tumakas. Nagsimulang matakot ang mga tao at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Hindi nila makita kung sino ang pumapatay sa lahat. Sinabi ni Shakian na tiyak na hahabol siya sa arsenic pig. At pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga lalaki na siya ay isang idiot noong bata pa siya. Bakit siya nag-istambay sa kakahuyan kung maaari siyang nasa isang lugar na tulad nito? Kumatok ang servant sa kanyang pinto at nakipag-usap sa master. Lumabas ang boss, binuksan ang pinto, at tinanong kung sino ang naglakas loob na istorbohin siya. Sumagot ang servant na sila ay nasa ilalim ng pag-atake. Sumagot ang boss na papatayin niya siya kung ang dahilan ay walang kabuluhan, ngunit tila siya ay maswerteng. Natuwa ang servant at nagliwanag sa tuwa. Sinabi ng boss na ang lahat ay magiging maayos kung ang sitwasyon ay hindi masyadong malubha. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isa pang lalaki at sumigaw sa may-ari na ang kaaway ay nasa loob na. Sa panahong ito, ang koponan ni Saki ay nililipol ang lahat ng mga kaaway. Nakita siya ng mga tao at sumigaw, ito ay isang multo. Oras na para tumakbo, ngunit sinabi ng ilan, huwag tumakas. Hindi ba nila alam kung ano ang mangyayari? Papatayin lang niya ang lahat dito. At pagkatapos ay lumabas ang boss mismo at tinawag ang lahat na cretins. Agad na narinig ni Shakian na ang warrior master ay narito at dumating siya. Tinanong ng boss sa kanila, hindi man lang kayo lumaban. Sinabi ng mga lalaki sa may-ari na syempre hindi. Naglaro lang sila sa kanila. Sinabi ng boss sa mga kaaway na umalis na. Hindi maaaring lokohin ang kanyang mga mata at maririnig pa rin niya kung paano siya nanginginig na sa takot. Lumitaw si Shakian sa harap niya at tinanong, totoo ba? Nagulat ang boss at nagsimulang tumawa. Hindi nakuha ni Shakian ito at tinanong kung ano ang nakakatawa. Sumagot ang boss na paano siya hindi tatawa kung lumabas siyang mas dumbass kaysa sa inaasahan niya. Isang self-revealed killer. Ito ay dapat na magpakita kung gaano siya tiwala sa kanyang martial arts. Inilabas ng boss ang kanyang espada at sinabi sa Silent Reaper na matatalo siya dahil minamaliit niya siya. At dahil minamaliit niya si Jungju, sinabi ng boss na magpapakita siya ng awa, hayaan siyang sumuko ngayon at ililigtas niya ang kanyang buhay. Pareho sa mga rats na dinala niya. Alam ni Shakian na walang saysay ang matakot sa isang mamamatay tao na nagpakita ng kanyang sarili. Tinanong ng boss ang lalaki kung alam niya ang prinsipyo ng pagpatay sa isang muscle pig. Ang pagpatay ay isang sining. Kasama dito ang pagpatay sa biktima nang hindi napapansin. Nangangahulugan ito na kahit na matuklasan ito, hanggat walang mga saksi, ito ay teknikal na pagpatay pa rin. Agad na inabot ni Shakian ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang mukha. Nagsimulang tumawa ang boss at sinabing sumuko na siya ng napakadali. Sinalakay siya ng boss at sumigaw na papatayin niya siya bago pa siya makahinga. Sa huling sandali, gumawa si Shakian ng isang maliit na galaw at umatras. Agad na napagtanto ni Shakian na ang bastos na ito ay mabagal. Agad na tumalon si Shakian sa kanyang espada at nagtungo sa kanya. Inilabas ni Shakian ang kanyang kutsilyo at nagpasya na takutin siya at gumawa ng ilang hiwa. Agad niyang napagtanto na papatayin siya ng lalaki. Agad na humingi ng tawad sa kanya ang baboy at sinabi na kung mayroon siyang anumang gusto, tanungin kung ano ang sinabi niya tungkol sa pagpatay. Natigilan ang baboy at natakot sa sandaling iyon. Itinaas ni Shakian ang kanyang kutsilyo at naisip na ito ay dapat na sapat upang manerbiyos ang Sky Jade. Nakiusap ang baboy sa lalaki na iligtas siya. Sinabi ni Shakian sa kanyang mga tauhan na, dahil tapos na sila dito, ang kalahati ay mananatili dito upang walang makakuha muli ng lugar na ito at ang iba pang kalahati ay dapat sumunod sa kanya. Sumagot ang mga sundalo na ang lahat ay gagawin. Sumigaw si Qin sa kanyang mga tauhan na huwag hayaan silang lumapit. Hayaan silang rip ang kanilang mga bituka at isang pares ng mga kaaway ay nasa bubong. Tumakbo si Qin at sumigaw sa kanyang mga tauhan na nakalusot na sila.
Nakita ng boss na ang lahat ng ito ay pupunta sa impyerno. Walang silbi na mga idiots. Nakita ni Kay ang pinuno at sinabing nangangahulugan iyon na sa wakas ay nagpakita na siya. Sinabi ng Viper Sword na dahil sa isang pares ng maliliit na tagumpay, umaabot na sila sa kalangitan at hayaan si Kay na umalis at bigyan siya ng Red at Blue Tower. Pagkatapos ay ililigtas niya ang kanilang buhay. Sumagot si Ken na ang deal na ito ay hindi kapaki-pakinabang para sa kanya. Sinabi ng Viper Sword na nangangahulugan iyon na iginigiit niya ang mahirap na paraan at ipapakita niya sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng labanan ng isang ulupong. Agad na inilabas ng Viper Sword ang kanyang espada at nagsimulang umindayog nito. Hindi natakot si Kim at sumulong lamang. Sinalakay ng Viper Sword, ngunit nagawa ni Kan na mag-react at umiwas sa pag-atake. Ngunit ang Viper Sword ay hindi huminto at sinalakay ng ilang beses pa. Sinabi ng Viper Sword kay Kung na alam niya ang kanyang kwento. Tinanong ni Kung ano ang ibig niyang sabihin sa kwento ng isang ulila mula sa mga lansangan ng Jungjo na nagpupumilit na mabuhay. Sinabi ng Viper Sword na si Kam Soy ay mula sa Blue Tower. Naghukay siya ng kaunti pagkatapos na atakehin ang Red Tower. Ang mahirap na babae na maswerteng napansin ng team ng Blue Tower ay dinala siya sa kanya. Tama. Nagalit si King at sinabi sa kanya na manahimik. Sa isang sandali, naaalala niya ang lalaki na nagsasabi sa kanya na nahulog siya sa pag-ibig sa courtesan na kanyang kaibigan sa pagkabata at tagapagligtas. Sinabi ng Viper Sword na ito ay isang tipikal na cliched story. Hindi ba niya naisip? At pagkatapos ay naalala ni King kung paano niya binuhay ang kanyang mga kapangyarihan noong bata pa siya at pinatay ang isang lalaki. Ang bahagi kung saan ang courtesan ay nabuhay ng isang maikli at kakilakilabot na buhay hanggang sa punto ng luha. Hindi na kinaya ni Kin at sinalakay siya. Napagtanto ng Viper Sword na nahuli siya, ngunit ang lahat ay hindi naging maayos, at naisip ng Viper Sword na kailangan lamang niyang tiisin ang flexible poison. Ang iba ay magiging madali. Sa puntong ito, pinalibutan ng mga tao si Kan at sinabi sa kanya, huwag masyadong mabilis. Napagtanto ni Kan na pinutol niya lang ang kanyang escape route. Ito na ba ang katapusan? Sinalakay siya ng Viper Sword sa kanyang pag-atake at sumigaw sa lalaki na mamatay. Lumuhad si Kan at napagtanto na gusto lang niyang baguhin ang lugar na ito. At pagkatapos ay napagtanto na ni Kung na ito na ang katapusan para sa kanya. Ngunit nagawang dumating ni Shakian at itinulak ang pag-atake ng Viper Sword. Nagulat ang Viper Sword at hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Nagulat si Kung at sinabing ito ay Biren. Hindi inaasahan ni Shakian ito at naaalala na sinabi din niya ang kanyang pangalan. Bumaling si Shakon sa Viper Sword at sinabing masarap makilala ka. Huli na siya dahil hinihiwa niya ang isang baboy, kaya siya ang susunod. Ano ba ang iniisip ng mga tao? Gaano karaming problema ang ginawa niya? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Bumaling si Kan sa Silent Reaper, at tinanong kung bakit siya narito at pagkatapos ay nagulat ang Sword Viper na marinig ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na ang lalaki ay nagtatago o mayroong ilang problema na hindi siya nagpakita. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Sumagot si Shakian na naruroon siya dahil nagawa niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay nagulat si Kung at tinanong kung ano. At hindi man lang lumipas ang isang pares ng oras at inaangkin niya na naayos na niya ang Arsenic Pig. Tanong ng Viper Sword, ito ba ang sikat na Silent Reaper? Isang karangalan na makilala siya. Nagsimulang magtanong ang mga mandirigma kung ano ang nangyayari dito. Sinabi ng espada na masarap makilala siya. Inaasahan niya ang pagpupulong sa kanya. Nagulat si Shakian at tinanong, makikilala siya. Sumagot ang Viper Sword na ito ay totoo. Nagtaka siya kung bakit ang isang malakas na mandirigma na tulad niya ay tutulong sa isang scumbag na tulad ni Kung. Maaari silang sabihin kung ano ang gusto nila. Handa akong tumulong sa lahat. Sa totoo lang, isa siya sa nangungunang 5 ng Jungjo. Hindi, ang nangungunang 5 ng Black Path. Tingnan natin ang trabaho para sa kanya, at ipinangako niya sa kanya ang kayamanan at kaluwalhatian. Sa kanyang lakas, maaari silang maging pangalawang tao ng Black Path magpakailanman. Tanong ni Sikian, hindi ang una.
Sinabi ng Viper Sword sa kanya na sumuko. Ang pinuno ng Faction Hao ay hindi tao. Kahit na ang lahat sa kanila ay hindi maaaring umabot sa kanyang antas. Sinabi ng pinuno ng Faction na ang buong mundo ay niloloko. Dapat ay nasa nangungunang 1,000 martial artists siya. Sinabi ng Viper Sword na magkasama, maaari silang maging kanang at kaliwang kamay ng pinuno ng Faction. Kaya, paano na? At pagkatapos ay ginambala siya ni Shakian at sinabing hindi siya interesado dahil paano magiging kaliwa o kanang kamay ng Black Path, ang isang mandirigma ng Light Faction. Parehong nagulat ang mga lalaki sa kanyang sagot at hindi naintindihan kung bakit niya sinagot ang Viper Sword ng ganoon. Yumuko si Saki at sinabi sa Viper Sword na masarap makilala siya. At pagkatapos ay may nagsabi sa kanya na maghintay ng 1 minuto. Alam ng Viper Sword na malakas ang lalaki, ngunit ipinakita niya ang kanyang sarili kahit na siya ay isang mamamatay tao. Nakita ni Shakian na kinuha ng Viper Sword ang espada at nang walang sinasabi, inilabas niya ang kanyang kutsilyo ng direkta sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang assassination ay batay sa mga nakatagong galaw upang hindi malaman ng kaaway ang anumang bagay. Sumigaw ang Viper Sword sa kanyang mga tauhan na naintindihan niya at hayaan silang salakayin. Naintindihan ni Shakian sila at tumayo sa lugar at naghintay para sa sandali. Sinabi ni Shakian na ito ay tulad ng mga attackers na ito. Hindi siya nag-aksaya ng anumang oras at pinaputok ang kanyang mga kutsilyo ng direkta sa kanilang mga dibdib. Ang Sword of the Viper, sa pagtingin na ang kanyang mga tauhan ay namatay mula sa isang suntok mula sa lalaki, ay lumuhod at sinabi sa lalaki na iligtas ang kanyang buhay. Ang mga tauhan ng Chief ay nagulat at hindi naintindihan kung bakit niya ginagawa ito. At natalo ang Viper Sword. Tinanong nila kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Dapat ba silang tumakbo? Narinig nila na ang Silent Reaper ay walang alam na awa. Malakas na sinabi ni Saki na tapos na. Nagsimulang sabihin ng mga tao na si Kung Enko ng Flexible Poison ay ang bagong may-ari ng Snake Den. Nagulat ang Viper Sword na si Kay ang pinuno at umupo sa kanyang mga paa at nagsimulang makipag-usap sa kanya upang iligtas siya at bigyan siya ng pagkakataon na maglingkod sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinipa siya ni Ken at sinabi sa Viper na kung mayroon siyang anumang mga pag-aari na itinatago, mas mabuti na sabihin sa kanya ngayon, kung hindi ay mamamatay siya ng isang mabagal, masakit na kamatayan. Kinabukasan, ang mga tao ay nagtatanong sa isa't isa kung narinig nila ang tungkol sa Viper Sword. Kagabi, natalo siya. At pagkatapos ay nalaman ng babae na sinira ni Sikian ang underground arena. Paano siya naglakas loob na hawakan ang isa sa kanilang mga pangunahing pinagkukunan ng kita? Sinabi niya na hindi niya maaaring i-report ito hanggang sa malaman niya ito sa kanyang sarili. Ang Master ay nasa masamang pakiramdam na. Hindi ito ganoon kalaking bagay. Una, ang lahat ay kailangang ayusin. Ang Flexible Poison ay lubos na may kakayahan. Iiwan niya ito sa ngayon upang ibalik ang nawasak. At kung mabilis niyang aayusin ang lahat, ang kanyang kamatayan ay magiging napakabilis at hindi masakit. Sinabi ng lalaki na nakaupo sa mesa na narinig niya na nakuha ni ito ang parehong silangan at kanluran. Ngunit 1 linggo pa lamang ang lumipas. Naiintindihan talaga kung isa sa alang-alang na pinatay niya ang isang Sword Viper at isang baboy sa parehong araw. Tila kahit na ang Silent Reaper ay sumusuporta sa kanya. Nangangahulugan ba ito na ang Flexible Poison ay nagtatarget sa posisyon ng pinuno ng Hao Faction? Binigyan ni Kung ng sulat si Saki at sinabi na ang Femme Fatale ay nagpadala ng isang mensahe kaninang umaga. Tinanong ng lalaki kung ano ang sinasabi na inaanyayahan siya sa banquet upang batiin siya at hindi lamang siya ang inimbitahan. Ang kanyang pangalan ay naroon din. Tinanong ni Shakian kung nasaan ito. Hinawakan ni Kung ang sulat sa kanyang mga kamay at sinabing, sa Southern Tower of Fire, isang brothel, na matatagpuan sa Southern Territory of the Femme Fatale. Sinabi ni Shakian na iminumungkahi nila ang pagpili ng isang lugar kung pinaghihinalaan nila ang isang trap. Ano ang sasabihin ni Kung? Hindi na kailangan. Pupunta sila. At sa panahong ito sa Southern Tower of Fire,
Tinanong ng babae kung maaari niyang itanong kung nasaan ang iba pang mga mandirigma na kasama nila. Sumagot si Qin na siya lang. Agad na naisip ng mga mandirigma na mayroon silang kumpiyansa, ngunit ito ay hindi kumpiyansa kundi kapabayaan. Ito ang teritoryo ng mistress ng kanilang tower. Gayunpaman, dinala lamang niya ang isang bodyguard sa Lair of the Fatal. Tinrato sila ng babae ng may paggalang at tinanong silang pumunta dito. Umakyat sila sa ikasampung palapag ng Southern Tower of Fire, at sinabi ng babae sa lady na nagdala siya ng mga bisita. Natuwa ang lady at sumagot na dumating sila. Isang karangalan na makilala ang Flexible Poison at ang Silent Reaper. Sinabi ng femme fatale na bago sila magsimula ng kanilang pag-uusap, kailangan niyang maghanda ng isang banquet. Hindi sila dapat mag-alala, hindi ito magtatagal. Nagsimulang istorbohin sila ng mga babae at sinabing napakaganda nila. Kinuha ng femme fatale ang bote at sinabing magsisimula sila sa isang inumin. Pinagsilbihan sila ng mga babae at sinabing ito ang kanilang mga inumin, ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ng thermal bath. Mayroon itong espesyal na amoy. Bumaling si Shakian sa femme fatale at sinabing hindi niya gusto ang pag-aaksaya ng kanyang oras. Pumunta tayo sa punto. Sumagot ang femme fatale na ibig niyang sabihin ay siya ang sikat na Silent Reaper. Ano ang ibig niyang sabihin sa pag-aaksaya ng oras? Alam ba niya kung bakit ang lugar na ito ay tinatawag na Southern Tower of Fire? Sinabi ni Shakian sa kanya na wala siyang pakialam. Sinabi ng femme fatale na ito ay dahil ang mga tao ay pumunta dito at sinunog ang kanilang mga isip at katawan sa abo at ang bawat lalaki ay umalis sa lugar na ito na may isang once-in-a-lifetime experience. Hayaan silang sabihin sa kanya ang kanilang panlasa. Mayroon silang lahat ng maaaring gusto ng isang lalaki. Sumagot si Shakian na ang pinuno ng faction kung paano ang kanyang uri. Sinabi ng femme fatale na hindi niya pinapayuhan silang insultuhan ang taong iyon. Sumagot si Shakian na sumasang-ayon din siya sa kanya. Pagod na si Kung at sinabi sa kanila na magsimula na sa negosyo. Siya ay abala. Itinuring sila ng femme fatale na impudent at sana ay hinugot ang kanilang mga dila kung hindi dahil sa mga utos ng pinuno ng faction. Sinabi ng femme fatale na kung igiit nila, ang dalawa sa kanila ay inimbitahan dito dahil ang pinuno ng faction ay may mensahe para sa kanila. Maaari na nilang alam ito, ngunit ang Viper at Pig na pinatay nila ay nagtatrabaho para sa pinuno ng How faction tulad niya. Tanong ni Shakian, kaya ano? Sumagot ang femme fatale, kaya hindi sila nagkakamali, hindi sila inimbitahan dito upang sisihin sila sa pagpatay sa kanila. Alam ng How faction na ang Black Path ay hindi kinundena ang pagkamatay ng mga mahihina. Inimbitahan nila sila upang mag-alok ng mga lugar na mayroon ang nakaraang dalawa. At bilang ang nauna sa kanila, inirekomenda niya ang pagtanggap ng alok sa halip na magpakita ng iyong bobo na kay abangan. Kahit na ang pinuno ng faction ay hindi nagpakita ng personal, at pagkatapos ay parehong sumagot ang mga lalaki na hindi sila interesado. Tinanong ni Shakian sa kanya kung nagde-date sila at kung ano ang ibig niyang sabihin sa hindi pagpapakita ng personal at pagkatapos ay nakita nila na ang babae na nagsimulang tumawa ng malakas ay mukhang si Mrs. How? Sinabi niya kay Shakian na siya ay isang sanggol at napansin siya. Sinabi ng lady na alam niya na tinawag siyang Silent Reaper, ngunit naisip niya na iyon ang pagtatasa ng mga mahihina. Tila siya ay talagang mahusay. Sira niya sana siya dahil sa pagsira sa underground arena. Ngunit ngayon ay binago niya ang kanyang isip. Heavenly Jade. Nagtaka si Shakian at tinanong kung bakit ganoon. Sumagot ang lady na alam niya na siya ay isang Supreme Master, ngunit hindi niya naisip na siya ay nasa hangganan ng unlimited limit. Kahit na hindi siya nagsumikap, naramdaman ni Shakan ang kanyang presensya. Binibigyan niya siya ng kredito. Siya ay talagang isang napakamabuting tao. Nakakahiya na sinira ni Shakian ang kanyang negosyo, ngunit kung isa sa alang-alang ang kanyang mga kakayahan, at nagsimulang tumawa si Shakian. Tinanong ng lady sa kanya kung ano ang nakakatawa. Sumagot si Shakian na wala. Mas madali lang kaysa sa inaasahan niya.
Nagulat ang lady at sinabing dapat lang niyang huwag sabihin na umaasa siya sa mga batang iyon na nagtatago sa likod ng kisame. Napagtanto nila na ngayon ang lahat ay hindi pupunta ng ganoon kadali. At inatake ng lady si Sia Akon. Ngunit nagawa niyang umiwas at sinalakay bilang kapalit. Nakita ni Shakian na nag-iinit ang labanan at sinabi kay kung naiiwan niya ang taba sa kanya. Ngunit pagkatapos ay bigla, si Soren ay nahulog mula sa kisame at agad na iniabot ang kanyang espada kay Shakian. Gusto lamang ni Shakian ng isang bagay, ang pagkamatay ni Mrs. How? Hindi siya naghintay ng matagal para sa sandali at nahuli ang espada sa hangin at sinalakay siya. Sinabi ni Shakian sa kanyang mga tauhan na magtago sa likod ng kisame at suriin ang sitwasyon at kung sila ay matuklasan, hayaan silang magtago sa kanilang sarili ng ganap o makagambala sa kaaway. Dahil sa ang Heavenly Jade ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa impormasyon at kontrol dito, mangungulekta siya ng data sa Silent Reaper. At sa proseso, nalaman niya na ang Silent Reaper ay isang mamamatay tao. Doon nagsisimula ang lahat. Sinabi ni Sek na okay lang. Mas madali lang kaysa sa inaasahan niya. Agad na sumugod si Shaki sa kanyang pag-atake, ngunit ang lady ay malakas at madaling itinulak ang pag-atake. Ngunit hinabol ni Saki ang mga kutsilyo na may espada at pagkatapos ay nagulat siya na siya ay napakabilis at agile. Wala siyang nakitang ibang pagpipilian at nagpa siya na kontrahin at ilagay ang kanyang hubad na kamay laban sa talam. Hindi tumakbo si Shakian at tinanggap ang lahat kung ano ito. Handa siyang lumaban hanggang sa dulo at manalo sa labanan na ito. Si Shakian ay napakalapit sa kanyang target sa bawat isa sa kanyang mga pag-atake. Ngunit ang lady ay nagawang umiwas sa kanila sa lahat ng oras. Nagtaka ang lady kung paano niya madaling parry ang kanyang mga atake sa chi. Hindi maaari. Paano magagawa ng gayong isang maliit na fry ito? Sipsipin niya ang life key mula sa libu-libong kalalakihan hanggang sa mamatay sila. Hindi nababanggitin ang panapanahong suporta ng mga miracle drugs at life chi mula sa Dark Heavens. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.